Palagi mong pinapalitan ang clutch ng iyong sasakyan at hindi mo alam kung bakit ito laging nasisira. Maaaring hindi ang makina o ang mekaniko ang may problema, kundi ang iyong mga nakasanayang gawin habang nagmamaneho. Dito, ilalahad namin ang 13 karaniwang pagkakamali ng mga nagmamaneho ng manual transmission, mga pagkakamaling unti-unting sumisira sa kanilang sasakyan nang hindi nila namamalayan. Para makatipid at tumagal ang iyong sasakyan, panoorin ito hanggang dulo. Unang mali, pagpatong ng kamay sa kambyo. Maraming driver ang gumagawa nito nang hindi alam ang panganib. Mukhang balewala lang ito, pero ang totoo, unti-unti nitong sinisira ang mga piyesa sa loob ng transmission. Ang presyong ito ay napupunta sa gear fork na kalaunang nasisira dahil sa pagtama sa mga bahagi ng mekanismo. Maaari itong magdulot ng hirap sa pagkambyo at mga kakaibang tunog. Payo ng mga manufacturer na iwasan ang gawaing ito para sa mas ligtas na pagmamaneho. Mas mainam na ilagay ang dalawang kamay sa manibela hanggat maaari. Pangalawa, nakaapak sa clutch habang nakahinto sa traffic light. Kapag nakapula ang ilaw, marami ang nakaapak sa pedal at nakapasok ang gear para mabilis makaalis. Konting nakakaalam na ang ganitong gawain ay nagpapaikli sa clutch. Sa patuloy na pag-apak sa pedal, nananatiling nakadikit ang release bearing sa diaphragm spring na nagpapabilis ng pagkasira nito. Sa kalaunan, mag-iingay ito habang nagka-clutch. Hudyat na palit na ang release bearing na magastos. Iwasan ito. Sa traffic, in-neutral, bitawan ang clutch at mag-handbrake kung kailangan. Pangatlo, pagpigil sa pag-atras sa paakyat gamit ang clutch. Maraming driver ang ginagawa ito para hindi umatras ang sasakyan. Mukhang praktikal ito, pero madaling maupod ang clutch disc dahil sa friction. Ang tamang paraan upang pigilan ang sasakyan sa paakyat ay ang paggamit ng handbrake o hayaan ang hill start assist kung mayroon nito ang iyong sasakyan. Kung wala kang ganitong sistema, ang pinakamainam na paraan ay panatilihing nakataas ang handbrake. Ilagay sa unang gear, tapakan ng todo ang clutch, at kapag handa nang umalis, dahan-dahang apakan ang silinyador habang unti-unting binibitawan ang handbrake. Iniiwasan nito ang pag-atras ng sasakyan nang hindi nasisira ang clutch. Ikaapat na pagkakamali, ang pagpapatong ng paa sa clutch pedal. Kung ang clutch ng iyong sasakyan ay mas mabilis masira kaysa sa normal, maaaring sanhi ito ng isang ugali na hindi napapansin ng maraming driver. Ang pagpapatong ng paa sa clutch pedal habang nagmamaneho. Ang pagkakamaling ito, na tila walang epekto, ay maaaring seryosong makasira sa tagal ng buhay ng sistema at makaapekto sa performance ng sasakyan. Bakit delikado ang ganitong gawain? Ang clutch ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng isang manual transmission. Ang tungkulin nito ay pagdugtungin at paghiwalayin ang makina mula sa gearbox, kaya nagiging maayos at epektibo ang pagpapalit ng gear. Kapag inapakan ang pedal, humihiwalay ang disc mula sa flywheel, kaya napuputol ang paglipat ng lakas papunta sa mga gulong. Nagkakaroon ng problema kapag hindi inaalis ng driver ang paa sa pedal kahit hindi naman kailangan. Kahit bahagyang pag-apak lang ay pumipigil sa disc na tuluyang humiwalay mula sa flywheel at pressure plate. Dahil dito, nagdidikit ang mga piyesa na nagdudulot ng friction at pagkasira nito. Ikalimang mali, biglang pag-apak sa gasolinador sa mababang RPM. Nakakatuksong humataw para bumilis o mag-overtake agad. Ngunit ito ay maaaring makasira sa makina lalo na kung ginagawa sa mababang takbo. Sa katunayan, pinakamainam ang takbo ng makina sa isang tiyak na antas ng RPM. Ang biglang paggas sa mababang RPM ay nagpapastress sa mga piyesa at nagpapainit nito. Ang pagpilit sa makina ay makakasira rito kalaunan. Mas mabuting mag-downshift muna bago mag-akselerador para manatili ang makina sa tamang RPM. Hindi man masaya, iwas gastos naman ito. Ika-6, pag-downshift habang nagpepreno. Sanayang marami na mag-downshift agad para bumagal bago lumiko o sa traffic light. Bagamat mukhang epektibo ang pamamaraang ito, labis nitong pinapahirapan ang clutch. Sa racing, laging nagda-downshift ang mga piloto para sa peak power pero madalas silang nagpapalit ng piyesa. Sa normal na pagmamaneho, mas mainam na magpreno para bumagal at mag-skip shift na lang kung kailangan at ligtas na. Pinoprotektahan nito ang clutch para sa mas maayos na pagmamaneho. Ikapitong mali, pagpreno ng hindi nagde-declutch. Karaniwan itong ginagawa ng mga baguhan o matagal nang hindi nakakahawak ng manual. Ang hindi pag-apak sa clutch habang nagpepreno ay pwedeng mamatayan ng makina. Para swabe ang pagmaneho, dapat tugma ang ikot ng makina
at clutch. Pag bumabagal, mas mabilis bumaba ang RPM kaysa sa clutch. Sa tamang apak sa pedal, maiiwasan ang abalang ito. Ikawalong mali, pag neutral habang nakaparada sa ahon o pababa. Ito ang sitwasyon kung saan mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Ang pag-iwan ng sasakyan sa neutral kapag nakaparada sa ahon ay may tunay na panganib dahil kung humina ang handbrake, maaring gumulong mag-isa ang kotse. Ay first gear kapag paahon o reverse kung pababa. Pang-iwas ito sa paggalaw ng sasakyan. Isadsad din ang gulong sa bangketa para mas ligtas kung sakaling gumulong ito. Ikanwind na mali pag-start sa mataas na gear. Minsan, mainam na magsimula sa ikalawa o ikatlong gear para bumilis agad o kapag umaakyat sa ahon. Pero ito ay mabilis makasira ng clutch at pwedeng magpatirik ng makina na abala sa pagmamaneho. Gamitin ang unang gear sa pag-abante. Maliban sa madulas na putik o niyebe kung saan mas mainam ang mataas na gear para mabawasan ang torque at bumuti ang kapit. Ikasampung mali, pag neutral habang umaandar. Dahil sa mahal na gasolina, maraming driver ang naghahanap ng matitipid. Pero ang pag-neutral sa lusong ay hindi epektibo kumpara sa pagpapanatili ng sasakyan sa mababang gear. Isa pa, ang pag-neutral ay bawas kontrol sa sasakyan, kaya delikado ito dahil mahirap bumuwelo agad kung kailangan. Isa pang panganib ay ang pamimilit sa transmission na magbalik sa gear na maaaring makasira sa mga gear. Kung nais mong bawasan ang konsumo ng gasolina sa ligtas at epektibong paraan, may karagdagang tip na ibibigay sa dulo ng teksto. Ikalabing isang pagkakamali, pagpapabaya sa pagpapalit ng brake fluid. Ang brake fluid ay isang mahalagang bahagi ng transmission system ng isang manual na sasakyan, ngunit madalas itong nakakalimutan. Tinitiyak nito ang maayos na paggana ng master cylinder at ng slave cylinder ng clutch. Sa paglipas ng panahon, naiipon dito ang mga residue tulad ng mga metal na partikulo at mga piraso ng lumang goma na nagpapababa ng bisa nito. Upang maiwasan ang anumang problema, kailangang palitan ang brake fluid tuwing 2 taon o bawat 30,000 kilometro. Kung wala kang sapat na kakayahan para gawin ang operasyong ito, mas mabuting ipagkatiwala ang iyong sasakyan sa isang profesional. Ang preventive maintenance na ito ay mas mura kaysa sa magastos na pagkumpuni ng clutch system. Ikalabindalawang pagkakamali, pagpapalit lamang ng clutch disc. Kung ilang beses mo nang napalitan ang clutch ng iyong sasakyan, maaaring ang problema ay nasa paraan ng pagkakagawa ng maintenance. Upang makatipid, maraming driver ang nagpapalit lamang ng disc at hindi pinapansin ang ibang bahagi ng sistema. Kahit na ito ay dagdag na gastos, mas mainam na palitan ang buong kit, kabilang ang pressure plate at release bearing. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin ding palitan ang slave cylinder. Tinitiyak nito ang paggana ng lahat ng bahagi at iwas gastos sa hinaharap. Ikalabintatlong mali, sabay na pagpreno at clutch sa taglamig. Ang manual na transmission sa taglamig ay kailangan ng ingat at pagbabago para sa kaligtasan at mga piyesa. Bumababa ang kapit ng gulong dahil sa niebe, yelo o ulan, kaya mahalaga ang mas maingat na teknik sa pagmamaneho. Maling gawi sa ganitong kondisyon ang sabay na pagpreno at pag-clutch. Mawawalan ka ng kontrol, madaling dulasin at mahihirapan sa pag-iwas. Bakit ito mapanganib? Kapag sabay ang preno at clutch, nawawala ang koneksyon ng makina sa gulong na mahalaga sa kontrol. Ibig sabihin, pagbitiw sa pedal, maaaring mag-react ang sasakyan ng bigla at hindi maging matatag. Bukod dito, ang pag-clutch habang nagpepreno ay nag-aalis sa engine brake na tumutulong sa pagbagal ng hindi nabibigatan ang sistema ng preno. Kaya mas kailangang puwersa ng mga preno sa pagpreno na nagdudulot ng init at pagkapudpod ng mga brake pad at disc. May mga benepisyo ba ang manual transmission tuwing taglamig? Oo, kahit mas madaling imaneho ang automatic sa mahirap na kondisyon, mas kontrolado ang manual transmission kapag tama ang gamit. Ang pagpili ng tamang gear ay nagpapaakma ng traksyon ayon sa pangangailangan. Gayunpaman, kailangan ang tamang teknik sa pagmamaneho. Hindi lang ito nagpapaligtas sa pagmamaneho, kundi iniiwasan din ang pagkasira ng clutch, preno at transmission. Ang pagiging kalmado ay mainam sa taglamig upang di nasisira ang sasakyan. Karagdagang tip ang kahalagahan ng engine brake. Ang bisa ng engine brake sa mga manual na sasakyan ay madalas na pinagtatalunan. Dapat linawin na ang teknik na ito ay hindi katulad ng pag-neutral. Sa engine brake,
Nananatiling naka-engage ang sasakyan kaya ang makina mismo ang nagpapabagal sa takbo. Mas ligtas ito kaysa sa naka-neutral, pinapabuti nito ang fuel efficiency at nililimitahan din nito ang pagkasira ng iyong mga preno. Masama lang ang engine brake kung nakapigil ang clutch habang ginagawa ito. Sa ganitong paraan, clutch na ang nagpapabagal sa sasakyan kaya bibilis ang pagkasira ng disk nito. Ngayong alam mo na ang 13 pagkakamaling nakakasira sa clutch at sa iyong sasakyan, iwasan na ang mga ito. Ang mga simpleng gawi ay may malaking epekto sa buhay ng sasakyan at nakakatulong iwasan ang gastos sa pagkumpuni. Ang pag-aalaga sa sasakyan ay para sa tipid at ligtas na biyahe. Madalas, may mga gawi tayong nagdudulot ng pinsala sa paglipas ng panahon. Maging ito man ay pagtapak sa clutch o bigla ang pag-arangkada, ang mga pagkakamaling ito ay sumisira sa mga piyesa ng makina. Ang magandang balita, sa kaunting pag-iingat at ilang pagbabago sa mga nakasanayan, posible mong mapanatili ang clutch, mapabuti ang performance ng sasakyan at maiwasan ang mga hindi inaasahang gastos sa pagkumpuni. Tandaan na kabilang ang clutch sa mga pinakaimportanting bahagi ng sasakyan at ang pagkasira nito ay maaaring magdulot ng seryosong aberya na nagpapapanganib sa pagmamaneho at nagpapataas ng gastos sa pagkumpuni. Kaya naman, ang maingat na pagmamaneho at regular na maintenance ay mahalaga para mapanatiling maayos ang sasakyan. Sundin ang schedule nito, gumamit ng dekalidad na piyesa at sumunod sa mga rekomendasyon ng manufacturer. Tandaan, ang sasakyang maayos ang alaga ay isinisiguro ang inyong kaligtasan at nakakaiwas sa malaking gastos sa hinaharap. Mag-ingat sa pagmamaneho, alagaan ang sasakyan at i-enjoy ang bawat biyahe.